Amboy kung tawagin ako ng aking mga kakilala. Mukha raw kasi akong anak ng Amerikano. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Tisoy ang aking kulay. Matangos ang ilong at kulay kahil ang buhok ko. Isang tipikal na babaeng Pilipina ang aking ina. Paghahabi ng banig ang kanyang hanap buhay. Ang aking ama naman ay simpleng lalaki lamang din at pagsasaka naman ng kanyang hanap buhay. Kaya sunog ang kanyang balat. Apat nga pala kaming magkakapatid. Pangalawa ako. Nasa kolehiyo na noon ang aming panganay na si Kuya Dan. Kaya naman masasabi kong madalas ay kinakapos kami sa aming pang-araw-araw na gastusin. Sa kagustuhan kong makatulong sa aking pamilya, huminto na muna ako sa pag-aaral upang bigyan daan na makapagtapos muna si Kuya Dan. 17 taong gulang ako nang alokin ako ng ama ng aking kaibigan na si Ben para magtinda ng taho sa mga baryo at minsan sa pinakabayan namin. Sinunggaban ko agad ang alok na yon. Nagmamadali akong umuwi sa amin. Masaya akong ibinalita sa aking mga magulang at kapatid na magkakatrabaho na ako. Walang pagsidla ng kasiyahan ng aking pamilya. Niyakap ako ng mahigpit ni nanay at ng 3 kong kapatid maliban kay tatay. Pasensya ka na anak. Nahihiya ako sa iyo. Dapat nasa eskwelahan ka't nag-aaral eh. Wala po yun tay. Sino-sino po bang magtutulungan kundi tayo lang din naman magkakapamilya? Unang araw ko pa lamang sa trabaho nang makilala ko sina Berto at Iking. Si Iking ay kababayan ko, samantalang si Berto ay nagmula sa probinsya ng Bisaya. Napansin kong mailap na makipag-usap itong si Berto. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa mga mata ko, pero mabait naman siya at palibhasa ay matagal na siyang nagtitinda ng taho. Kaya tinuruan niya ako kung paano ba ang tamang diskarte para makarami ng benta. Subalit kabaligtaran naman ang kababayan kong si Iking. Nang sumunod na araw ay bumalik ako sa bahay ng amo namin na hindi ubos ang aking paninda. Nahalata ko na naiinis siya sa akin dahil maging sila Berto ay napagsasabihan. Inaako naman ni Berto na siya ang may kasalanan kaya simula noon ay tinuring ko ng kaibigan si Berto. Maraming salamat pare sa pagtatanggol mo sa akin. Pero nahihiya ako sa iyo dahil sa kakulangan ko ng diskarte pati kayo nadadamay. Wala yun. Pagpasensya mo na lang yan si Iking. Ganyan talaga ugali nun kahit noong bago pa lang din ako dito. Tugon naman ni Berto. Dahil napalapit na ang loob ko kay Berto, nang dumating ang araw ng pahinga namin sa pagtitinda ng taho, naisipan ko siyang imbitahan na pumunta sa aming bahay. Palagi ko siyang bukang bibig kay nanay at tatay. Kaya nang banggitin ko kina nanay at tatay pumayag kaagad sila. Nahihiya pa noong una si Berto pero sa huli ay nakumbinsi ko rin. Nang marinig ni Iking na plano kong isama sa amin si Berto ay nakitaan ko siya ng pagkayamot sa muka. Hindi ko na lang siya pinansin baka nagseselos lamang siya sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Berto. Nang araw ng linggo 3:00 pa lamang ng hapon ay nakita ko na si Berto na bagong ligo. Kakababa ko lamang sa tricycle na inarkil ako. Kumuwi agad siya sa akin at ngumiti. Oo at natuto siyang ngumiti ng dahil sa akin. Tuwang-tuwa siya sa mga pagbibiro ko. Nahuli ko namang masama ang tingin sa akin ni Iking. Nasa kabilang kalsada lamang siya at bumibili ng sigarilyo. Naisip ko na baka nagseselo siya kasi nga mas nauna silang magkasama sa trabaho ni Berto pero kami ni Berto ang naging mas malapit sa isa't isa. Mag-iingat ka Berto. Hindi lahat ng may magandang mukha ay mabuting tao. Makahulog ang wika ni Iking. Hindi na nagawa pang tumugon ni Berto dahil nagmamadali nang pumasok sa loob ng barak si Iking. Nagkatinginan na lamang kami ni Berto at sumakay ng tricycle. Kalahating oras na ang lumipas. Nakarating din kami sa amin. Naabutan namin si nanay na abala sa paghahanda ng merienda. Ipinakilala ko kaagad si Berto kay nanay. Tuwang-tuwa nga si nanay nang makita si Berto kaya pinaupo niya agad kami sa mesa at ipinaghanda ng merienda. Mahiyain talaga si Berto. Halos hindi niya magawang tumingin kay nanay pero ngumingiti naman siya at nagpapasalamat. Habang hinahainan kami ni nanay ng ginataang bilo-bilo, napansin kong panay ang sulyap niya sa akin. Biglang lumabas mula sa kwarto si tatay. Nagmano ako at ipinakilala si Berto. Bumati ng magandang hapon si Berto kay tatay. Nanatiling tahimik si tatay at pasimpleng tumingin kay nanay. Samantala,
Magkakasabay na lumabas mula sa kwarto ang tatlo kong kapatid. Nagulat sila nang makita na may bisita pala kami. Ipinakilala ko sa kanila si Berto. Hindi umiimik ang dalawa kong kapatid pero si Kuya Dan ay binati niya si Berto at sinabihan na huwag mahiya. Tahimik at magkakasalo kaming nagmerienda. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain ay narinig kong nagsalita si tatay. Sana maging mabuti kayong magkaibigan. Huwag kayo papadala sa tukso ng ibang tao at inggit. Makahulog ang wika ni tatay. Nagkatinginan kami ni Berto. Ngumiti siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Kahit nung una ay may pagka-weirdo siya, sa huli ay napansin kong isa siyang mabuting kaibigan. Nang matapos na kaming magmerienda, ay nagpaalam na kami kay nanay na mamamasyal lamang sa tabing ilog. Paborito ko kasing tambayan ng lugar na yun kapag may iniisip akong problema. Habang naglalakad nga kami ay napansin ko na tahimik lamang si Berto. Pare, pasensya ka na sa tatay ko ah. Ganun lang talaga yung prangka kung magsalita. Okay lang yun pare, mas mabuti nga yung ganong tao. Hindi mo na kailangan panghulaan ng ugali niya kasi pinapakita niya na agad kung sino siya. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Berto nang marating namin ang ilog. Hinubad niya kaagad ang suot na tsinelas at nagmamadaling lumusong sa tubig. Sa hindi ko inaasahang sumunod niyang ginawa ay winisikan niya ako ng tubig kaya nagulat ako at napahalakhak ng malakas. Dahil sa ginawang yun ni Berto ay hinubad ko rin ang aking tsinelas at ginantian ko ang ginawa niya. Naghabulan kami sa hanggang tuhod na tubig sa ilog habang masayang naghahalakhakan. Nagpahinga lamang kami sa gilid ng ilog nang pareho na kaming makaramdam ng pagod. Magkatabi kaming naupo sa batuhan na nagkukwentuhan. Ang swerte mo, nagkaroon ka ng pamilyang mabait at sinusuportahan ka sa mga gusto mong gawin sa buhay. Uwi ka pa ni Berto. Naramdaman ko ang nakatagong lungkot sa kanyang mga mata. Namalayan ko na lamang na nagkukwento na siya tungkol sa kanyang pamilya. Produkto ng isang wasak na pamilya si Berto. Ayon sa kanyang kwento, 5 taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay na ang kanyang mga magulang. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola. Kinalaunan ay nagkaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya ang nanay at tatay niya. Nalungkot naman ako nang marinig ko ang parte ng kanyang buhay. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Berto kahit matagal nang nangyari yon sa kanyang buhay. Napatitig ako sa mukha niya habang pinagpapatuloy niya ang kanyang kwento. Dagdag pa niya na hindi naging madali ang kanyang buhay. Matatanda na ang kanyang lolo't lola at pagtatanim ng mga gulay sa bukid ang ikinabubuhay nila. Kaya 7 taong gulang pa lamang siya ay namasukan na siya bilang tagalinis ng kulungan ng baboy sa isang negosyanteng kilala sa kanilang bayan. Para sa akin ay napakahirap nun. Yung edad kong yun ay abala pa ako sa pakikipaglaro sa mga kababata ko tapos siya'y nagtatrabaho na. Pagkatapos daw niyang makapagtapos ng elementarya ay hindi na siya nakatungtong pa ng sekundarya. Kung saan-saan na siya napadpad para makapagtrabaho. Lingguan siyang umuwi para magdala ng pagkain ng kanyang lolo't lola. Napaka-responsableng tao pala talaga ni Berto. Sa murang edad niya mas ninais niyang makatulong sa kanyang lolo't lola kaysa mag-aral. At ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang kwento ay nang tumungtong na siya ng 15 taong gulang. Pumanaw ang kanyang lola sa sakit sa baga. Hindi pa doon nagtatapos ang sunod-sunod na pagsubok sa buhay ni Berto. Ang pinakamasaklap pa pala pagkalipas ng 1 taon mula nang mamatay ang kanyang lola ay sumunod naman ang kanyang lolo. Napaiyak na ako habang nagkukwento si Berto. Sinasabayan ko ang kanyang pagikbi. Kaya pala ganun na lamang katapang ang kanyang pagkatao. Pagkatapos mailibing ang kanyang lolo ay hindi na alam ni Berto kung saan patungo ang kanyang buhay. Wala na rin siyang balita sa kanyang mga magulang kaya nagpalaboy-laboy si Berto sa loob ng ilang taon. Inangaan ko ng gusto si Berto. Napakahirap pala ng pinagdaanan niya mula pagkabata. Sa pagpapatuloy niya ng pagkukwento ay nasabik ako sa kanyang sinabi. Isang araw ay may nakasalubong daw siyang isang matandang lalaki na nagtitinda ng taho. Nakaramdam ng awa si Berto dahil halos kasing edad lamang ito ng kanyang lolo. Pero hirap na hirap itong naghahanap buhay. Tulungan na po kitang magbuhat, lolo. Wala rin naman akong gagawin eh. Magalang pa niyang alok.
Napahinto sa paglalakad ng matanda at inilapag ang pasan-pasan niyang lalagyan ng taho. "Nako, wag na Utoy. Kahiya-hiya naman sa iyo, mabigat ito. Salamat na lang." Subalit nagpumilit pa rin si Berto at sinabi niya sa matanda na wala siyang hihinging bayad sa kanyang pagbubuhat ng itinitinda nitong taho. Wala nang nagawa pa ang matandang lalaki. Sumunod na lamang siya kay Berto sa paglalako hanggang sa maubos na ang taho nito. Nagpasalamat ang matanda at inabutan si Berto ng pera, ngunit tumanggi siya kahit na ang totoo nun ay wala siyang pera at gutom na rin siya. "O siya, hindi na kita pipilitin pa kung ayaw mo, pero pwede ka bang sumama sa akin at pakibuhat na rin yung lalagyan ng taho?" Tanong pa ng matanda. Hindi na nagdalawang isip pa si Berto. Sumama agad siya sa matanda at gano'n na lamang ang pagtataka niya nang mapunang papuntang bukid ang daan na pinupuntahan nila. Gustuin mang magtanong ni Berto, subalit pinangunahan na siya ng hiya. Hanggang sa pumasok na nga sila sa may kakahuyan. Hindi nagtagal ay huminto ng matanda sa lugar kung saan halos dikit-dikit ang mga puno. Kinabahan si Berto ng mga sandaling yon. Inakala niya na baka isang aswang ang matanda. "Huwag kang matakot at kabahan, Utoy. Hindi ako isang ordinaryong tao sapagkat isa akong engkanto. Dahil sa kabutihang ipinamalas mo sa akin ay nararapat lamang na gantimpalaan ka." Paliwanag nito. Nanlaki ang mga mata ni Berto nang marinig ang sinabi ng matanda. Inakala niyang binibiro lamang siya nito. Ngunit napatras si Berto nang biglang nagbago ang itsura ng matandang kaharap niya. Isang matipuno at kakaibang kasuotan na lalaki ang nasa harapan niya. Nakakasilaw ang napakaputi nitong balat. At sa isang pitik lamang ng daliri ng lalaki ay may hawak na itong isang kulay puting bagay na hugis kwadrado. "Tanggapin mo ang anting-anting ng magtataho. Yan ay minana ko pa sa aking mga ninuno na kalahating engkanto at kalahating tao. Ang aking inay, isang engkanto, habang tao naman ang aking ama. At isa siyang magtataho noong nasa mundo pa siya ng mga tao." Mahabang litanya ng lalaki. Nagdadalawang isip man ay kinuha ni Berto ang anting-anting. Ayon sa engkanto'y gamitin niya sa paghahanap buhay ang nasabing anting-anting. Maaari ding gamitin kapag nasa panganib sapagkat may taglay itong lakas at kapangyarihan. Napamulagat ako at ang unang tanong ko sa aking sarili, bakit ganun pa rin ang buhay ni Berto? Tila nabasa naman niya ang aking iniisip. "Alam ko ang iniisip mo, bakit mahirap pa rin ako ngayon?" Ang sagot ko, dahil kontento na ako sa buhay na mayroon ako. Wala naman akong pamilya kaya mas okay na akong ganito. Umanga ako sa prinsipyo ni Berto. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung nasaan na ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng engkanto. Ngunit nakahiyaan ko na lamang kaya niyaya ko na lang siyang bumalik sa amin. Takip silim na nang makauwi kami. Niyaya na kami ni nanay na maghapunan. Magkakasunod naman na umupo sa mesa sina tatay at ang mga kapatid ko. Napansin ko na parang nahihiya si Berto pero hinawakan na siya ni nanay at pinaupo sa mesa. Dahil sa masasarap na putahe ang inihain ni nanay sa amin, nakaramdam ako ng gutom lalo na nang inaamoy-amoy ko ang bawat putahe. Narinig kong tumunog ang tiyan ni Berto kaya alam kong gutom na rin ito. Naghiwa ng maraming kalamansi si nanay pagkatapos ay inilagay sa gitna ng mesa. Napansin ko na parang hindi mapakali si Berto. Nahihiya yata siyang sumandok na marami. Sasandukan ko na sana siya pero naunahan na ako ni nanay. Nilagyan ni nanay ng kalamansi ang gilid ng plato ni Berto. Nagpasalamat siya sa pag-aasikaso sa kanya ni nanay. Napangiti ako nang sabay naming maubos ni Berto ang inihaing pagkain ni nanay. Nagkatinginan kami ni nanay at kita ko sa mukha niya ang kasiyahan. "Salamat pala sa pagtuturo mo sa anak namin. Huwag kang mahihiyang pumunta rito ah." Wika pa ni tatay kay Berto. Ngumiti at nagpasalamat si Berto kina nanay at tatay. Napansin ko naman ang lungkot sa mga mata niya. Marahil ay iniisip niya ang kanyang mga magulang. Magalang na nagpaalam si Berto kina nanay at tatay. Pagkatapos ay tumango siya sa akin at nagmamadali ng umalis. Alam ko na pinipigil lamang ni Berto ang mapaiyak sa harapan ng aking pamilya. Kinabukasan ni maaga akong pumasok. 4:00 pa lamang ay nasa paggawaan na ako ng taho.
Nakita ko agad si Iking na abala sa paghahalo ng nilulutong taho at nang maramdaman na niya ang presensya ko ay tinignan niya lamang ako ng walang emosyon. Mag-aalas 5 na ng umaga ay hindi ko pa rin nakikita sa paggawaan ng taho si Berto. Nag-aalala ko dahil hindi niya gawain ang hindi bumangon ng maaga. Nakita kong panay ang tingin sa akin ni Iking maya-maya pa ay lumapit na ito sa akin. Hinihintay mo ba si Berto? Hindi siya papasok, masama ang pakiramdam kaya magtrabaho ka na. Uwi ka pa ni Iking. Napaisip ako sa sinabing yun ni Iking. Mukhang maayos naman at walang nararamdaman ng nakaraang gabi si Berto. Paanong sumama ang pakiramdam nito? Yun ang tanong ko sa aking sarili. Nang sumunod na araw ay naabutan ko na si Berto sa paggawaan ng taho. Napansin ko na may pasa siya sa braso. Isinantabi ko na lamang ang aking nakita at baka nauntog lamang siya sa kung saan. Mabuti naman at umayos na ang pakiramdam mo pare. Pupuntahan sana kita kahapon kaya lang hindi ko alam naman yung bahay mo eh. Oo nga pre, nakatulog kasi ako nung nanggaling ako sa inyo nang nakahubad pantaas. Pinasok yata ng lamig ang katawan ko eh. Tugon niya. Hindi ko alam bakit pero parang nagdududa ako sa sinabi ni Berto. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa aking mga mata hanggang sa bigla na lamang siyang pumunta sa lutuan ng taho at inayos ang kanyang paglalagyan. Sabay-sabay kaming lumabas sa kalsada. Naglakad kaming tatlo habang sumisigaw ng taho. Pagdating sa kurbadang daan ay naghiwa-hiwalay na kami. Si Iking sa bayan ng punta, si Berto sa susunod na baryo at ako naman ay diretso lamang sa kalsadang tinatahak namin. Mag-aalas 8 na ng umaga nang makarating ako sa isang karinderya. Napakunot noo ako nang makita ang umpukan ng mga tao dahil sa kagustuhan kong malaman kung ano ang nangyari ay lumapit ako sa kanila at kunwaring inaalok ko sila ng tinda kong taho. Dinig na dinig ko ang isang matandang babae. May natagpuan daw na patay na babae sa isang mahabang tulay. Ayoko pa sanang maniwala ngunit may dumating ulit na customer at ganun din ang kanilang usapan ng kanyang kasama. Inalam ko kung saang tulay ang sinasabi nila. Napagalaman ko na matatagpuan yun sa isang medyo liblib na baryo. Kinilabutan ako at natakot para sa aking pamilya. Nagmadali akong naglakad-lakad at naglibot upang maaga akong makatapos sa pagtitinda at gusto ko na makauwi sa amin. Mag-aalas 11 na ng umaga na makabalik ako sa lutuan ng taho. Naabutan ko sina Iking at Berto doon habang kausap ang aming amo na si Tatay Islaw. Halika dito Amboy, lumapit ka. Mag-iingat ka sa pagtitinda mo ng taho ah. May kriminal na gumagala sa bayan natin. Paalala ni Tatay Islaw. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang mabilis ang pag-iwas ng tingin ni Berto. Sunod-sunod ang naganap na krimen sa aming bayan. Maging ang mga kapitan at tanod sa bawat baryo ay naaalarma kaya naglilibot sila tuwing gabi. Pinagigpitan ni tatay ang mga kapatid ko. Kailangang alas 6 pa lamang ng hapon ay nasa loob na kami ng bahay. Nang sumunod na araw ay naabutan ko sina Iking at Berto na parabang nagtatalo. Uminto naman sila kaagad nang makita akong papalapit sa kanila. May problema ba pare? Bakit parang nagtalo kayo ni Iking? Tanong ko kay Berto. Nauna nang umalis sa amin si Iking kaya kinausap ko si Berto ng masinsinan. Napansin ko ulit ang tila pagdami ng mga pasa niya sa braso at dibdib. Sigurado ko ba pare na ayos ka lang? Baka may maitutulong ako sa iyo. Tanong ko naman. Tumingin lamang sa akin si Berto at ngumiti ng bahagya. Magmula ng araw na yun ay minsan na lamang kami kung mag-usap. Kapag kinakausap ko siya ay para itong walang naririnig. Naging mailap sa akin si Berto para bang may inililihim ito. Samantala, sa bahay namin ay humahangos na dumating si Harold, ang pangatlo sa aming magkakapatid. Mag-aalas 2 pa lamang ng hapon noon, kaya nagtaka kami kung bakit umuwi siya galing sa eskwela. Pinauwi na po lahat ng mga estudyante. May natagpuan daw po kasing bangkay ng babae sa likod ng eskwelahan namin. Ang babae, nasa edad 50 na po. Kwento pa ni Harold. Nag-alala kami sa bunso naming kapatid na si Jerry. Paalis na sana ako para sunduin siya sa eskwelahan nang bigla naman itong dumating at nagulat kami ni nanay nang makita naming nasa likuran nito si Berto. Nakasalubong ko kapatid mo pare sa daan kaya inatid ko na. Alam mo naman delikado na ngayong panahon natin. Wika pa ni Berto.
Nagpasalamat si nanay sa pag-aalalang ginawa ni Berto sa aking kapatid. Subalit ako, may kung anong naglalaro sa aking isipan ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Berto na nagkataon lamang ba ang pagkakasalubong nila ni Jerry sa daanan. Isang umagay sakay ako ng tricycle papunta sa gawaan ng taho. Nakita kong naglalakad si Berto kaya pinara ko ang tricycle at pinasakay siya. "Sakay ka na pare, sabay na tayo." Pag-aalok ko kay Berto, nagulat pa si Berto nang mamukaan ako. May pagdadalawang isip pa sa mukha niya ngunit sa huli ay sumakay din siya. Tinanong ko siya kung malapit lamang ba yung bahay niya sa lugar na yon. Tango lamang ang itinugon niya sa akin. Habang nasa loob kami na tricycle ay pasimple ko siyang sinusulyapan. Maputla si Berto at parang nangangalumata. Nag-aalala ako sa kanya dahil baka may sakit siya at hindi niya lamang sinasabi. Nang bigla siyang magsalita. "Mag-iingat ka pare, baka nasa tabi-tabi mo lang yung kriminal." Uwi ka pa nito. Nagulat ako sa sinabi ni Berto, parang may ibig siyang ipahiwatig sa akin. Hindi na ako umiimik hanggang sa makarating kami sa paggawaan ng taho. Wala pa si Iking at yun ang kauna-unahang pagkakataon na hindi mo siya naabutan sa lutuan ng taho. "Pare, sama ka sa akin mamaya pagkatapos nating magtinda." Uwi ka pa ni Berto. Napalingon ako sa likuran ko. Nakita kong hawak-hawak niya ang kanyang ulo. Tumingi siya sa akin na parabang nangihina. Akman lalapitan ko siya pero inunahan na niya ako. "Wag mo akong alalahanin pare. Ayusin mo na lamang yung paninda mo." Uwi ka pa ni Berto. Umalis kami sa lutuan ng taho na hindi pa rin dumarating si Iking. Hindi na ako nagtanong pa kay Berto dahil mukhang seryoso itong masyado. Mag-alas-10 na ng umaga nang maubos ang paninda kong taho. Sumakay na ako ng tricycle pabalik sa lutuan ng taho para doon na lamang hintayin si Berto. Naabutan ko nang nagpapahinga sa duyan si Berto. Wala pa rin si Iking kaya naisip ko na baka hindi ito pumasok ng araw na yon. Kinumpirma nga ng amo namin na si Tatay Islaw ang hindi pagpasok ni Iking sa araw na yon. Pagkatapos kaming pasahurin ay nagpaalam na kami sa kanya. Niyaya na akong umalis ni Berto at sa kauna-unahang pagkakataon ay sinama ako ni Berto sa kanyang tirahan. Isang simple at katamtaman ng laki ng bahay ang tumambad sa aking harapan. Maayos at malinis naman ang loob ng kanyang tirahan. Masinop sa gamit si Berto. May mga kagamitan din ngunit may kalumaan na. Humanga ako kay Berto dahil para siyang babae kung maglinis ng bahay. "Maupo ka muna dyan pare, maghahanda lang ako ng mapagsasaluhan natin." Tumango lamang ako habang sinusundan siya ng tanaw. Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng bahay niya nang mapadako ang paningin ko sa isang garapon na malinaw. Nakapatong ang garapon sa ibabaw ng lumang aparador. Tila may kung anong humihila sa kamalayan ko. Dahan-dahan akong tumayo at nilapitan ng garapon. Isang kulay puting bagay na hugis kwadrado ang laman ng garapon. Naalala ko ang kwento ni Berto tungkol sa anting-anting na ibinigay sa kanya ng engkantong nagtitinda ng taho. Hindi kaya ito yung anting-anting na binigay kay Berto? Pero bakit binuro lang niya dito sa loob ng isang garapon? Tanong ko pa sa aking sarili. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi ako yung tipo ng tao na mahilig makialam sa buhay ng iba o bagay na hindi sa akin. Ngunit ng mga sandaling yun ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Dahan-dahan kong hinawakan ang garapon. Nanginginig ang mga kamay ko na binuksan ng takip nito. Tinignan kong mabuti ang kwadradong bagay hanggang sa bigla itong lumutang at lumabas sa garapon. Napapikit ako at natakot. Baka magalit ang engkantong nagbigay kay Berto ng anting-anting na yon. Huminga muna ako na malalim at saka dahan-dahang dumilat. Muntik na ako mapasigaw nang makita ko nakatayo sa harapan ko si Berto. "Gusto ka niya pare, huwag kang mag-alala, hindi ako galit. Tama ka kung ang gusto mong malaman ay ito ba yung anting-anting na sinabi ko sa iyo. Oo, ito nga yun at gusto ka niya." Uwi ka pa ni Berto. Napayuko ako't nahiya sa ginawa kong pakikialam sa gamit niya. Niyaya niya akong kumain at natuon ang pansin ko sa umuusok na 2 tasa ng kape at bagong luto ding saging na saba. "Relax ka lang pare, ito ang dahilan kaya kita niyaya dito sa bahay ko. Kumain na muna tayo at mamaya na natin pag-usapan ang tungkol dito." Dagdag na saad ni Berto. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Kung ganun ay sinadya niya palang talaga akong papuntahin sa kanyang bahay
at ang paglalagay sa garapon na may lamang anting-anting ay planado na niya. Halos hindi ko nagalawang saging na saba na binalatan ko. Panay lagok na lamang ako ng kape habang abala ang aking isipan hanggang sa napansin ko na nakatitig na pala siya sa akin. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na gusto na nating ibaon sa limot. Subalit mas pinipili nating manatili lamang yung pangyayari na yon sa ating isipan. Makahulog ang wika ni Berto sa akin. Muli ay naramdaman ko na naman ang kalungkutan na nakabalot sa pagkatao niya. Ipinagpatuloy ko ang paghigop sa aking papaubos ng kape nang muntik ko itong maibuga sa kanya. Ikaw ang tamang tao na dapat mag-alaga ng anting-anting. Gusto ka niya at masaya ako para sa iyo, pare. Ang anting-anting ay may sariling isip at buhay. Pero ibinuro ko siya at hindi man lamang ginamit. Wika pa ni Berto. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon dahil sa sobrang kabay sinaid ko ang kape at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. May sakit ako, pare. Alam ko na kaya akong pagalingin ng hawak kong anting-anting pero ayoko. Wala rin namang saysay ang naging buhay ko rito sa mundo kaya para san pa? Lahat ng may buhay na nabubuhay sa mundong ito ay mahalaga, pare. Halaman man o hayop. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng buhay dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang misyon. Kung may mga nangyayaring masasakit sa buhay mo, pagsubok lahat yun. Ang mahalaga, hindi ikaw yung nagkulang at nang iwan. Naluluhang wika ko pa. Niyakap ko ng mahigpit si Berto. Ayokong isipin na may kinalaman siya sa mga patayang nangyayari sa bayan namin. Subalit nawindang na naman ako nang muli siyang nagsalita. Masama akong tao, pare. Ako may gawa sa mga taong nangangamatay sa mga nakaraan. Isa akong makasalanang nilalang na dapat lamang naparusahan. Wika pa ni Berto. Tila bombang sumabog ang magkabilang tenga ko nang inamin niya yon. Nang tanungin ko siya kung ano ang dahilan at bakit niya ginawa ang mga karumal-dumal na pagpaslang. Ang sagot ni Berto ay dahil nararapat lamang doon na paslangin ang mga taong yon. Dahil kabilang sila sa mga magulang na inabandona ang kani-kanilang mga anak para sa pansariling kaligayahan. Paghihiganti, puot at matinding depresyon ang lumbukob sa buong pagkatao ni Berto. Isang malaking trauma na nauwi sa mas masaklap na pangyayari sa buhay niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Namalayan ko na lamang na umiiyak na lang ako sa maghahalong emosyon na aking nararamdaman. Tanggap ko kung isusuplong mo ako sa pulis, pare. Hindi ako magagalit ni hindi ako maghihinanakit sa iyo. Pero bago mangyari yun ay tanggapin mo muna ang anting-anting na ito. Alagaan mo siya at gamitin sa tama. Wala na akong nagawa pa ng mga sandaling yon. Dahan-dahan kong inabot mula sa kamay niyang kwadradong bagay. Ang una ko naisip ay pagalingin si Berto sa sakit niyang leukemia. O at may sakit siyang ganon. Magmula noon ay naging mas malapit na kami sa isa't isa ni Berto. Sa tuwing may pagkakataon ay palagi ko siyang dinadalaw sa bahay niya. Huminto na siya sa pagtitinda ng taho dahil palala na ng palala ang sakit nito. Madalas ay nagtataka na sa akin si Mama. Bakit daw ang dami kong binabaon na pagkain? Kanino ko daw ibinibigay ang iba? Pero sa paulit-ulit niyang pagtatanong ay nanatiling tikom ang aking bibig. Alang-alang sa pagkakaibigan namin ni Berto ay nais kong manatiling lihim ang kanyang pinakatatagong sekreto. Alam ko na mali ang ginawa kong pagtatago sa katotohanan sa kabila ng pag-amin niya sa akin na siya ang lahat na may kagagawan ng mga krimeng nangyayari sa aming bayan. Para sa akin ay hindi pangungonsinti ang napili kong pasya. Pinarusahan na siya at pinagbayaran na niya ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Ang sakit niyang walang lunas. At ang bawat araw na inuusig siya ng kanyang konsensya sa lahat ng mga taong pinaslang niya ay higit pang parusa kaysa nasa loob siya ng bilangguan at humihimas ng rehas na bakal. At kung maaari man na mali nga ang naging pasya ko sa bagay na yon, nakahanda ako mapagbayaran sa hinaharap kung ako man ay mapaparusahan. Dahil ang isang tulad ni Berto na tulad ko rin namang makasalanan ay may karapatang pa rin namang mabuhay na may pagsisisi, hindi masakulungan kundi sa nakikita kong pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Sa araw-araw na pagtitinda ko ng taho ay dinadalaw ko pa rin si Berto. Dinadalan ko siya ng pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Nakaratay na lamang siya noon at ako lamang ang maaaring mag-asikaso sa kanya bilang kaibigan. Pare, maraming salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo sa akin.
Sa hindi mo pagsuplong sa mga pulis at pagbibigay ng lakas ng loob para manatiling matatag sa natitirang araw ng aking buhay. Wika pa ni Berto. Wala yun pare, para saan pa't naging magkaibigan tayo, hindi ba? Masaya ako na habang lumilipas ang mga araw napapalapit ka sa ating Panginoon. Madalas ko siyang naaabutan na nagdarasal. Alam ko sa puso niya pinagsisisihan niya ang lahat ng nagawa niya. Kaya isang araw aaminin ko na hindi ako pala simbang tao, pero palagi naman akong taimtim na nagdarasal. Araw ng linggo noon, nagulat si nanay at tatay, ganun din ang mga kapatid ko. Bihis na bihis ako at puno ng sigla ang aking pakiramdam. Aba himala, bihis na bihis yata ang binata natin, Artemio. Mukhang magkakamanugang na tayo Wika pa ni nanay. Abay, kung yan ang gusto ng ating binati, wala tayong magagawa kundi ang suportahan lang siya. Tugon naman ni tatay. Nagbulungan naman ng tatlo ko pang kapatid. Kasunod ay pagtatawanan, kaya naman natawa na rin ako. Magsisimba po ako nanay, magbabawas ng kasalanan. Tugon ko naman. Lalo silang natigilan at halatang nagulat sa sinabi ko. Ang tanging nasabi na lamang ni nanay ay isama ko na lamang sila sa aking panalangin. Nang maglakad na ako palabas ng tarangkahan namin ay nalingunan ko pa silang nagbubulungan. Hindi ko naman sila masisisi kung bakit nagtaka sila. Pero sa pagkakataong yun ay nakaramdam ako ng kapanatagan. Gagawin ko yun para sa aking kaibigan na nangangailangan, hindi lang ng suporta, higit sa lahat ng espiritual na pangangailangan. Nang makarating ako sa simbahan, hindi pa nag-uumpisa ang pangalawang misa. May nakita akong mga nagtitinda ng mga rosaryo at babasahin na dasal na nakasulat. Bumili ako pareho at naisip kong ibigay kay Berto. Marami na ring tao sa loob at napili kong umupo sa bandang hulihan. Sakto naman na may 3 kababaihan ang nagkukwentuhan. Ayon sa isang babae ay mabuti naman at natigil na ang sunod-sunod na paslangan sa aming bayan. Nakakapagtaka lamang daw na walang nahuling salarin. Animoy isang bangungot lamang ang nangyari. Nang matapos nga ang misa ay nakipagsiksikan ako sa mga taong gustong magmano sa pari. Hiniling ko na basbasan ang hawak kong rosaryo at babasahin. Iba yung sayang naramdaman ko nang papalabas na ako ng simbahan. Pakiramdam ko ang rosaryo at dasal na ibinibigay ko kay Berto ay ang pinakamahal na regalo. Kaakibat noon ay ang kaligtasan, kapatawaran at panibagong pag-asa nang biglang may bumunggo sa akin. Si Iking pala nakatrabaho ko sa pagtataho. Malalim ang tinapon niyang tingin sa akin. Tumingin siya sa hawak kong rosaryo at tahimik na pumasok sa loob ng simbahan nang hindi man lamang humihingi ng pasensya sa akin. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Bakit gano'n na lamang ang pakikitungo niya sa akin? May inililihim din ba si Iking sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako at dumiretso na sa sakayan ng tricycle. Nadatnan ko namang nakaupo sa kanyang higaan si Berto. Nakatalikod ito habang nakatanaw sa labas ng bintana. Tumikim ako kaya napalingon siya at tulad ng dati ay nakita ko na naman ang lungkot sa kanyang mga mata. Kain ka pare, may binili ako mga prutas at paborito mong adobo. Uwi ka ako pa sa kanya. Hindi pa siya nakakatugon ay mabilis ko nang inilagay sa plato ang daladala kong pagkain. Upang ganahan siyang kumain ay sinabayan ko na si Berto. Maluha-luha siya habang kumakain. Kung may babalik ko lang ang buhay ng mga taong pinaslang ko, hindi ko sana gagawin yun. Umahagulgol na wika pa nito. Pinalakas ko ang loob niya at naalala ko ang binili kong rosaryo at babasahin. Umaliwala sa mukha niya nang iabot ko sa kanya ang mga yon. Yan ang pinakamagandang regalo na aakay sa iyo sa kaliwanagan ng pag-iisip at kalakasan. Magdasal ka palagi at magrosaryo pare. Basta nakikita ng Diyos ang taos-puso mong pagsisisi at paghingi ng tawad, tiyak na mapapatawad ka niya. Uwi ka ako pa. Nagpasalamat si Berto sa akin at ngumiti ng matamis. Masaya na ako makita siyang masigla ng mga sandaling yon. Ang payat na si Berto ay halos butot balat na. Ayaw niya na magpagamot pa. Nang minsan na nagpa-hospital siya ay sinabi nga ng doktor na may leukemia siya at tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Masaya naman ako umuwi ng araw na yon
Pakiramdam ko'y nanalo ako sa loto. Para sa akin kasi, ano man ang mangyari sa kaibigan kong si Berto'y masaya siyang lilisanin ng mundo. Ibinigay ko kay nanay ang lahat ng pera ko sa bulsa. Napansin ko na napawi ang nakapaskil ng ngiti sa kanyang labi. Napalitan ng tila pag-aalala at takot ang aura niya. Napakunot noo ako, tinanong siya kung ano ba ang problema. Umiling lamang si nanay. Ang tanging narinig ko lamang sa kanya mag-iingat ako palagi. Pero hindi ako kumbinsido sa sinabi niyang yon. Pakiramdam ko'y may tinatago sa akin si nanay. Halata kong panay ang tingin niya sa paligid namin sa labas ng bakuran. Naisip ko na baka may kinakatakutan nga si nanay. Pero sino? Naudlot ang mga susunod ko pa sanang mga katanungan nang biglang dumating si tatay. Nagmano ako kaagad sa kanya. Si nanay naman ay nagmamadaling pumunta sa kusina para maghanda ng aming hapunan. Sinundan ko na lamang ng tingin si nanay at si tatay naman ay dumiretso na sa kwarto nila para magpalit ng damit pambahay. Habang nakahiga ako ng gabi na yon, ay masusi kong pinag-iisipan ng mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Naalala ko ang mga kakatuwang pakikitungo sa akin ni Iking. Sumingit sa akin balintataw ang eksena na nagbibigay ng ideya sa akin. Naalala ko nang minsan na naabutan ko na nagtatalo sa lutuan ng taho sina Berto at Iking. At ang mga tila walang nangyari nang makita nila akong dumating. Gaano ba kalalim ang samahan nilang dalawa, maging ang pagkakabunggo sa akin ni Iking sa labas ng simbahan. Sabado ng hapon, nang maisipan kong dalahan ng nilutong ulam ni nanay ang kaibigan kong si Berto. Sakay muli ng tricycle ay pasipol-sipol pa akong iniisip ang magiging reaksyon nito. Siguradong matutuwa na naman siya kapag nakita ako. Ilang hakbang na nga lamang ang layo ko mula sa bahay ni Berto nang makarinig ako ng nagsisigawan. Naramdaman ko ang tila pag-init ng anting-anting na kwadrado sa aking bulsa. Hinawakan ko ang anting-anting at inilabas dito. Nasa panganib si Berto. Naalala ko bang sinabi niya sa akin nung araw na ibinigay niya sa akin ng anting-anting. Kaya raw niya inilagay sa garapon ng anting-anting na yon sa tuwing gumagawa siya ng krimen. Dahil umiinit ito't napapaso siya na para bang nagpapaalala na mali ang kanyang binabalak na gawin. Tuwing may panganib naman sa buhay niya ay nagpaparamdam din o nagbibigay babala ang anting-anting na yon. Ibig sabihin ay nasa panganib ang buhay ni Berto at ganon din ako. Patuloy ang pagsisikawan sa loob ng bahay ni Berto. Maingat akong lumapit sa gilid ng bahay. Mabuti na lamang at may kataasan ng mga damo sa paligid kaya hindi agad nila ako mapapansin. Kaya pala hindi ka na nagpapakita dahil malapit ka nang mamatay. Paano na yung pangako mo sa akin na maayos na buhay? Nasaan na yung mahalagang bagay na pinangako mong ibibigay sa akin? Sunod-sunod na tanong ng boses ni Iking. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang bahay ni Berto dahil ayon nga sa kwento sa akin ni Berto, hindi alam ni Iking kung saan siya nakatira. Umalis ka na, Iking. Wala na yung bagay na sinasabi mo dahil ibinigay ko na sa mas karapat dapat sa'yo. Tugon naman ni Berto. Sunod kong narinig ang tila pag-igik ni Berto. Naghanap ako ng butas sa dingding at kitang-kita ko na sinasakal ni Iking si Berto. Nagpasya na akong lumantad. Hindi ako makapapayag na patuloy na saktan ni Iking ang aking kaibigan. Tama nga palang hula ko na isa kang masamang tao, Iking. Sa kabila ng kalagayan ng kaibigan natin, nagagawa mo pa sa kanya yan. Bitiwan mo siya. Nagulat ang dalawa sa bigla kong pagsulpot. Lalo pang umigting ang galit sa mga mata ni Iking. Diniinan pa niya lalo ang pagkakasakal sa leeg ni Berto. Siya ba, Berto? Siya ba ang pinagbigyan mo ng mahalagang bagay na dapat ay sa akin? Tanong pa ni Iking. Pahapiw kong tinignan ng paa ni Iking. Napansin ko na unti-unting tumutulis at tumahaba ang mga kuko nito sa kamay at sa paa. Nanlaki ang mga mata ko nang pumasok sa isipan ko ang posibilidad na si Iking ang tunay na salarin sa mga nangyayaring pagpaslang sa mga inosenteng mamamayan. Tumakbo ka na, Amboy. Iligtas mo ang sarili mo at pabayaan mo na ako rito. Nangihinang sigaw pa ni Berto. At talagang ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Dahil ba mas gwapo siya kaysa sa akin? Tanong ni Iking.
Nawindang ako sa takbo ng usapan nilang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Matagal-tagal na rin kaming magkakasama sa lutuan ng taho, ngunit napakagaling nilang magtago ng kanilang relasyon. Hanggang sa nakita ko na may inilabas mula sa dala niyang bag si Iking. Isang 29 na kumikislap pa ang talim nito. Napataras ako ng bahagya at naisip ko ang kalagayan ni Berto. Magunos dili ka, Iking. Nagkakamali ka ng hinaakala mo. Magkaibigan lang kami ni Berto, kaya bitiwan mo na yung hawak mong patalim. Pakiusap ko pa sa kanya. Kasing talim ng kutsilyong hawak ni Iking ang tingin ay pinupukol niya sa akin. Punong-puno ng pag-iimbot ang mga mata niya. Pilit niyang pinapaamin si Berto kung nasaan yung bagay na ipinapangako nito. Dahil walang may pakita si Berto ay nilamon na ng matinding galit si Iking. Itinutok na nito ang patalim sa leeg ni Berto. Naramdaman ko na lamang ang biglaang paggalaw ng anting-anting sa aking bulsa. Ilang sandali pang lumipas ay may malakas na puwersa ang kumawala sa aking bulsa. Kusang lumutang sa harapan ko ang kulay puti na kwadradong anting-anting. Nanlaki ang mga mata ni Iking na makita yon. Yan yung sinasabi mo na sa akin, hindi ba, Berto? Sinasabi ko na nga ba eh. Ibinigay mo sa kanya yung bagay na dapat ay para sa akin. Walang hiya ka talagang traidor. Sigaw pa ni Iking. Walang pag-aalinlangan ay tinaas ni Iking ang kanyang kanang kamay na may kutsilyo. Subalit bago pa sumayad sa leeg ni Berto ang dulo nito'y bigla na lamang nanigas ang buo niyang katawan. Mabilis akong tumakbo papalapit kay Berto para saluhin ang katawan niya na muntikan ng mahulog sa katre. Hindi! Bakit hindi ko magawang igalaw ang aking katawan? Tulungan mo ako, Berto. At ikaw, Amboy. Ikaw ang may kagagawa nito sa akin, hindi ba? Pagsisisihan mo itong ginawa mo. Galit pang sigaw ni Iking sa akin. Hindi na nagawa pang ituloy ni Iking ang iba pa niyang mga sasabihin dahil hindi na siya makapagsalita pa. Yung nagsasalita siya ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nagatinginan kami ni Berto na noon ay nakita kong lumuluha na rin. Batid ko na nasasaktan siya sa nangyayari kay Iking. Tama na, Iking. Sapat na ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Naging sunod-sunuran ako sa iyo kahit alam kong mali. Pero lahat may hangganan at katapusan. Uwi ka pa ni Berto. Nahihintatakutan na napatingin kay Berto si Iking. Makalipas ang ilang sandali ang anting-anting na nakalutang ay bigla na lamang pumasok sa bulsa ko. Naniniwala ko na sadyang may taglay na kapangyarihan nito. Sinadya ng anting-anting na huwag pagsalitain si Iking at ang katawan nito ay hindi na may kilos ng maayos upang hindi na makagawa pa ng kasalanan at makapagsumbong sa mga nangyari. Mula sa bahay ni Berto ay pinagtiyagaan kong ihatid sa tabi ng kalsada si Iking. Sinabi sa akin ni Berto kung saang lugar ipapahatid sa tricycle na masasakyan nitong si Iking. Nakakalungkot na pangyayari subalit batid ko na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Pagbalik ko sa bahay ni Berto ay nakita kong sadya niya akong hinihintay. Malungkot na naman ang mga mata niya. Marahil ay iniisip niya ang nangyari kay Iking. Kinawayan ako ni Berto at isinalaysay sa akin kung paano siya napasok sa ganoong klase ng relasyon. Ayon kay Berto ay biktima siya ng paulit-ulit na pang-aabuso nang mapadpad siya sa kung saan-saan. Nang minsan na mapadpad siya sa isang syudad ay minakilala siyang isang matandang bakla. Inakala niya na mabait ang bakla, kaya pumayag siya nang alukin siya nito ng trabaho. Subalit ang lahat pala'y malinaw na panlilin lang lamang. Paulit-ulit siyang ginagamit ng bakla at kinalaunan ay iniregalo pa siya sa mga kaibigan nitong bakla rin. Pinagpasapasahan siya ng mga ito hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Nang madaling araw na yun habang tumatakbo si Berto sa kalsada nakasalubong naman niya si Iking. May dala itong bag at humingi siya ng tulong dito. Di naglaon na isinama siya ni Iking sa bayan. Ipinakilala ni Iking si Berto sa amo namin na si Tatay Islaw. Agad naman na tinanggap siya bilang tagapagtinda ng taho sa umaga. Subalit habang tumatagal daw ay hinahanap na ng katawan ni Berto ang mga nangyari. Alam niyang mali at pilit niya yung linalabanan dahil alam niya na lalaki siya. Subalit nang minsan na nagiinuman sila ni Iking at naganap ang hindi dapat, magmula noon ay naging alipin na siya ng maling relasyon at pag-ibig. Subalit habang tumatagal ay inaabos at ginagamit na lamang siya ni Iking. Naging sunod-sunuran siya rito at nang gusto na ni Iking na makipaghiwalay
Dahil nakakilala na ito ng matandang mayaman na matrona ay nagmakaawa itong si Berto. Nangako si Berto na isang araw ay ibibigay niya kay Iking ang makakapagpabago ng tuluyan sa buhay nito. Alam ni Berto na kayang bigyan ng anting-anting ng kayamanan at kapangyarihan nitong si Iking. Ngunit nagbago ang isip niya nang makilala ako. Ni minsan ay hindi ko sinamantala si Berto. Naantig daw siya sa kabutihan ko at ng pamilya ko sa kanya. Napangiti ako dahil sa papuring yun ni Berto matapos ang usapan namin sa isang kahilingan niya sa akin. Amboy, pwede ba akong humiling sa'yo? Maaari mo ba akong samahan sa dagat mamayang gabi? Gusto kong maranasan ng bukang liwayway sa tabi ng dagat. Uwi ka pa ni Berto. Sino ba naman ako para tumanggi? Ramdam ko na malapit na akong iwanan ng aking kaibigan. Nagpakatatag ako sa harapan niya ng mga sandaling yon. Ayokong makita niya akong nanghihina at umiiyak. Oo naman, parang yun lang eh. Sige, uuwi muna ako sa amin at kukuha lang ng ilang gamit na dadalhin natin sa dagat. Babalik ako mamaya para magsama ng katulong sa pagbubuhat sa iyo. Nakangiti ko pantugon sa kanya. Habang nasa daan pa uwi sa amin ay humagulgol na ako ng iyak. Sa kabila ng pagkakamaling nagawa ni Berto, alam ko at nakita ko na siya mabuting tao at kaibigan. Nagkataon lamang na naging biktima siya ng mapaglarong kapalaran. Nagulat ang pamilya ko nang malaman ang tungkol sa kalagayan ni Berto. Maging sila'y umiyak sa magkahalong habag at panghihinayang sanhi ng malalang karamdaman ni Berto. Nang sundin namin si Berto sa bahay ay gulat na gulat siya. Kasama ko ang aking buong pamilya. Nagtulong-tulong kami sa pag-aasikaso at pag-aayos ng kanyang mga gamit. Namalayan na lamang namin na umiiyak na si Berto. Luha ng tuwa at pasasalamat sa aming lahat. Pinagtulong-tulungan namin na buhatin ito. Ako, sina Tatay at Kuya Dan ay binuhat si Berto habang nakasakay siya sa kumot. Hanggang sa makarating kami sa kalsada kung saan ay naghihintay ang inarkilan naming jeep na sasakyan naming lahat. Gumawa kami kaagad na masisilungan sa tabi ng dagat. Nakita namin na umaliwalas ng gusto ang mukha ni Berto nang sumayad ang kanyang kamay sa buhangin. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga na para bang nilalasap ang sariwang hangin sa dalampasigan. Nang gabi na yon, nasa isang solo kami ng dalampasigan. May malalaking bato na kinuha si Kuya habang nag-iipon naman ng tuyong kahoy si Tatay. Nang huli ng isda si Tatay at ako naman ay nag-ihaw. Nagniningas kami ng apoy sa gitna upang magsilbing liwanag namin. Si Nanay naman ay abala sa paghahain ng pagkain namin. Sinilip ko sa higaan niya si Berto. Tulog na tulog siya habang pinapaypayan ng dalawa kong kapatid na bunso. Napakatahimik sa dalampasigan. Payapa, tanging paghampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig mo. Mga kuliglig sa damuhan, malapit sa ginawa naming kubong-kubong. Ilang sandali pinakahanda na ang hapunan. Ginutom ako at bigla nang makita ang malalaking iniyaw na isda at tinolang manok na ulam namin. Saging na hinog, papaya naman para sa panghimagas. Dahan-dahang nang ginising ni Nanay si Berto para sabay-sabay na kaming kumain. Makalipas ang ilang sandali ay nagbulat na ng mga mata si Berto. Ngumiti ito at inilibot ang paningin sa amin. Pagkatapos magdasal ay sinubuan ko at pinaghimay ng isda si Berto. Pinahigop ko na rin siya ng mainit na sabaw ng tinola. Masaya kami kasi marami siyang nakain. Itinuro pa niya ang hinog na papaya kaya naman masaya kaming lahat. Pagkatapos ng masarap na hapunan, ay masaya kaming nagkukwentuhan. Sumali din si Berto kahit nakahiga lamang siya hanggang sa nagulat na lamang kami nang napunta na sa pagpapasalamat ang mga binibitiwan niyang salita. Mag-aalas 10 na ng gabi nang sabay-sabay na nakatulog na ang mga kapatid ko. Sumunod sina Tatay at Nanay. Kaming dalawa na lamang ni Berto ang nanatiling gising nun. Maliwanag ang buwan kaya nakikita namin ang paligid. Walang hanggang pasasalamat sa lahat-lahat, mahal kong kaibigan. Kapatid, matulog na tayo para masarap ang pagsalubong natin sa pagbukong liwayway. Uwi ka pa ni Berto. Hininti ko na muna siyang makatulog bago ako pumikit. Makalipas ang ilang oras na masarap naming pagtulog ay napabalikwas na lamang kaming lahat. Isang malakas na sigawan tuluyang nagpabangon sa akin. Pupungas-pungas akong umupo at tumingin sa paligid. Nakita ko sina Nanay at Tatay at ang mga kapatid ko na umiiyak habang nakatunghay sa higaan ni Berto. Mula sa uluhan ni Berto ay may napakaliwanag na nakalutang na bagay.
Nanlaki ang mga mata ko nang matitigan ko ang kwadradong anting-anting na nakapwesto sa uluhan ni Berto. Animoy tinatanglawan nito ang katawan ni Berto at napaiyak na lamang ako kasabay ng panginginig ng aking katawan. Hindi. Berto, anong nangyari sa'yo? Kabado na ako na bumangon at nilapitan ang higaan nito. Sinipat ko ang suot kong relo. Mag-alas 4 na pala ng madaling araw. Kahit may ideya na akong may masamang nangyari sa aking kaibigan, ay lakas loob ko pa rin hinawakan ang kanyang kamay. Napakalamig at mas malamig pa ang palad ni Berto sa hangin na tumatama sa katawan ko ng madaling araw na yon. Hindi ko na nakaya pang pigilan ang aking emosyon. Paulit-ulit na akong sumisigaw at ang isinisigaw ko ay ang pangalan ni Berto. Ang daya mo, Berto. Kaya pala nagpakitang gilas ka sa amin kagabi. Masigla kang nakipagkwentuhan sa amin at marami kang kinain. Yun pala dahil yun na ang huli nating kwentuhan at huling pagsasalo sa pagkain. Umiiyak ko pang saad. Naramdaman ko ang pagtapik ni tatay sa aking balikat. Sinabi naman ni Nani na pabayaan ko na makapagpahinga ang matalik kong kaibigan dahil masaya naman itong lumisan. Lalo pang lumakas ang paghagulgul ko. Naalala ko ang pinagsamahan namin ni Berto na higit pang naging turingan namin sa tunay na magkapatid. Inayos na namin ang aming mga gamit para tumawag ng tulong. Plano ni tatay na iburol si Berto sa sarili nitong bahay. Inayos ko ang katawan ni Berto para handa na ang pagdating ng mga tatawagin naming tulong. Nang bigla akong may nakitang papel sa ilalim ng una ni Berto. Napaiyak na naman ako nang mabasa ko ang sulat kamay ni Berto. Ayon sa kanya, sa oras na malagutan siya ng hininga sa tabing dagat ay huwag nang iuwi ang kanyang bangkay. Hiniling ni Berto na sunugin ang kanyang katawan at ihagis ang abo niya sa tubig ng dagat. Nagpasalamat siya sa amin sa lahat-lahat at ang kabilin-bilinan niya na gamitin ko ang anting-anting sa tama para makaahon ang pamilya ko sa kahirapan. Nakiusap din si Berto na pagkatapos maihagis ang abo niya sa dagat ay sunugin daw ang kanyang bahay para sa huling kahilingan niya panatilihing lihim ang pagkawala niya sa lahat ng tao maliban sa pamilya ko. Sinunod namin ang lahat ng hiling ni Berto. Bago magtakip silim ng araw na yun ay tapos na ang lahat ng gusto niyang mangyari. Napakalungkot ko ng mga sumunod na araw. Nagpakalasing ako at inubos ang lungkot at luha ko para kay Berto. Makalipas ang ilang buwan ay nagpasya na akong mag-umpisa muli. Nagpaalam ako sa amo namin si Tatay Islaw para magsarili ng pagawaan ng taho. Hinanap niya si Berto sa akin pero nagsinungaling ako. Sinabi ko na wala akong balita sa kanya. Kami at ng pamilya ko ay nagtayo ng sariling lutuan ng taho. Ilang buwan lamang ang lumipas ay nakilala ang masarap naming luto. Malayo naman kami sa lutuan ni Tatay Islaw kaya hindi niya maiisip na kinakalaban ko siya. Namimigay kami ng libreng taho tuwing araw ng linggo bilang pag-alala sa kabutihang loob ng kaibigan kong si Berto. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa aming buhay. Nagkasakit ng malubha ang tatay at may hinala si nanay na kinukulam si tatay ng isa sa mga naiinggit sa amin. Dinala namin sa iba't ibang albularyo si tatay dahil sa patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. Subalit nabigo kami dahil palaging sinasabi ng albularyo na malakas at makapangyarihan ang kumukulam sa kanya. Sumunod namin kinaway dinala namin si tatay sa ospital. Subalit iisa lamang ang halos na sinasabi ng mga doktor. Wala naman daw silang nakikitang problema sa katawan ni tatay. Isang gabi ay nawalan na ako ng pag-asa na gagaling pa ito. Lumabas ako ng bahay habang nag-iisip kung ano nga ba ang dapat na gawin. Awang-awa na ako sa bawat paghiyaw ni tatay sa sobrang sakit na nararanasan. Hanggang sa naalala ko ang anting-anting. Ayon kay Berto ay napakalakas din ito at nagpapagaling ng may sakit. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto ko at hinanap sa damitan ko ang anting-anting. Napangiti ako na makita ang kulay puting kwadradong anting-anting. Tinignan ko ito ng mabuti at doon ko lamang napagtanto. Nakakaiba pala talaga ang itsura nito. Animoy kristal ito sa kakinisan at tila ba mamahaling bagay. Nilakasan ko na ang aking loob. Tumayo at pumunta sa kwarto ni tatay. Naabutan kong natutulog si nanay sa paanan nito. Si tatay naman ay gising at tahimik na nakatingin lamang sa akin. Baka sa mukha niya ang hirap na pinagdaraanan
Tila pinipiga naman ang dibdib ko sa labis na pagkahabag. Lumapit ako sa ulunan ni tatay. Gumalaw ang mga mata niya at nagtataka sa gagawin ko. Itinapat ko sa kanyang uluhan ng anting-anting at taimtim na umusal nang pakiusap na naway pagalingin niya si tatay. Makalipas ang ilang sandali ay nagliwanag ang uluhan ni tatay. Kasunod ay ang panlalaki ng mga mata niya dahil sa kaba at takot na nararamdaman. Biglang natuon ang puwersa ng liwanag ng anting-anting sa tiyan nito. Sumigaw si tatay ng malakas na naging dahilan upang magising naman si nanay. Nagtakbuhan din ang mga kapatid ko sa kwarto ni tatay. Sinenyasan ko sila na huwag maingay dahil nakikita na namin ang butil-butil na pawis sa noo ni tatay. Ilang sandali pang lumipas ay huminto na rin ito sa pagsigaw. Bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Hinintay namin na magising siya at pagkalipas ng halos kalahating oras ay nagmulat na ng mga mata si tatay. Anong nangyari? Magaling na ba ako? Hindi na masakit ang tiyan ko. Diyos ko, maraming salamat po. Pasasalamat ni tatay. Nag-iyakan na kaming buong pamilya. Alam ko na ang anting-anting ang may gawa sa tuluyang paggaling nito. Lumabas ako ng kwarto na yun na pumapatak ang luha, sanhi ng milagrong nangyari sa aking ama. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Batid ko na ikaw ang nagpagaling kay tatay. Pasasalamat ko. Nasa likod bahay ako at kausap ang hawak kong anting-anting. Nagulat ako nang biglang uminit ang aking palad. Kasunod ay ang muling pagliwanag ng kwadradong puting anting-anting. Gamitin mo ang anting-anting na yan sapagkat may darating na malaking unos sa bayang ito. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong. Uwi ka ng isang boses lalaki. Nagpalingalinga ako sa paligid, ngunit wala naman akong makita na ibang tao maliban sa akin. Kinabahan ako sa sinabi niyang darating na unos sa aming bayan. Nahintatakutan akong humakbang papasok muli sa loob ng bahay. Nararamdaman ko ang agarang pagpasok ng anting-anting sa aking bulsa. Narinig ko pa ang masayang kwentuhan ng aking mga magulang at kapatid sa loob ng kwarto ni tatay. Isinantabi ko muna ang boses na akin narinig at natulog ako ng mahimbing ng gabi na yon. Paglipas ng mga araw ay gumanda pa lalo ang kita namin sa pagtataho. Nakukuha na namin sa kita ng taho ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Palihim akong tumutulong sa mga walang makain. May matitinding problema sa pinansyal at ramdam ko kapag ginagawa ko ang bagay na yon ay lalo pang lumalakas ang aming kita. Hanggang isang araw, linggo noon at nagkakagulo ang mga tao sa aming bayan. May balita na isang matandang babae daw ang nakita ng isang nagpapastol ng baka. Napuno ng sugat ang katawan. Ayon sa kwento, nasundan ng lalaki ang matandang babae at nakita niyang naliligo ito sa ilog kung saan naliligo at naglalaba ang karamihan sa mga residente ng bayan namin. Ipinagsabi niya agad ang nangyari upang maging babala sa lahat at makaiwas sa mga taong bayan. Subalit dahil sa isa siyang lasenggo, kaya marami ang hindi naniwala sa kanya hanggang sa kumalat na ang balita sa mga baryo at buong bayan na marami na rin ang mga taong nagkakaroon ng sugat sa katawan. Nahawahan pa ang mga bata, matatanda na naliligo at nakapaglabasan na sabing ilog dahil iisa lamang ang tubig na dumadaloy sa lahat ng ilog bayan man o sa mga baryo. Napuno ang ospital sa bayan hanggang sa patuloy ang pagdami ng nagkakasakit at wala nang mapaglagyan ng mga may sakit. Tumulong na rin ang mga albularyo sa pagtuklas ng misteryong sakit na kumakalat hanggang isang albularyo na dayuhan ang nagsabi na ang kumakalat na sakit ay ketong at ang matandang babaeng nagkalat ng sakit ay isang mangkukulam. Gusto niya na marami ang mahawaan ng sakit niya dahil sa puot sapagkat ayon sa sabi-sabi ay isang babaylan ang sumumpa at nagbigay ng sakit sa nasabing mangkukulam. Takot na takot ang mga tao sa bawat sulok ng aming bayan. Naririnig ko ang mga panagoy nila at pagmamakaawa na pagalingin sila. Naalala ko ang sinabi ng boses na misteryoso nung gabi na pinapagaling ng anting-anting ang aking tatay. Ibig sabihin ay nagkatotoo nga ang kanyang babala. Napaisip ako kung paano ako makakatulong sa aking mga kababayan upang mapagaling ang mga may sakit na ketong at mahinto na ang patuloy na pagdami ng mga bilang ng mga nagkakasakit. Hanggang sa kinausap ko ang aking pamilya. Hiningi ko ang tulong nila at hindi naman sila nagdalawang isip na tumulong.
Ginamit namin ang lupang nabili namin upang pagtayuan ng mga kubo. Pagkatapos ay nakipag-usap si nanay at tatay sa aming alkalde, mga kapulisan upang hingiin ang kanilang suporta. Naglibot ako at naghanap ng medyo liblib na alam kong may ketong. Alam ko rin na makakaya ng anting-anting na pagalingin ng mga tao dahil minsan na nitong napagaling ang aming tatay. Nais ko pa rin itong subukan sa sakit na ketong hanggang sa isang batang babae ang nabalitaan kong nagkasakit sa liblib na baryo. Kinausap ko ang mga magulang niya na susubukan kong pagalingin ang kanilang anak, ngunit tumanggi sila at halata sa kanila na walang tiwala sa aking kakayahan. Malaki na nga ang pinagdaraan ng problema ng pamilya namin. Dumadagdag ka pa. Sa itsura mong yan hindi ka mukhang albularyo. Kaya kung peperahan mo lang kami ay umalis ka na dahil wala kami nun. Galit na bulyaw pa ng ama ng bata. Hindi ko naman sila masisisi kung pag-iisipan nila ako ng ganon. Bukod sa binata pa lamang ako at may itsura din naman na pagkakamalan talaga akong manggugoyo lamang. Pero hindi ako nagpatinag at gusto kong masubukan ang kakayahan ng anting-anting. Mahirap mang paniwalaan pero susubukan kong pagalingin ang anak ninyo. Hindi po ako katulad ng iniisip ninyo. Wala akong hinihinging kapalit o kabayaran sa aking gagawin. Ang nais ko lang ay makatulong. Pagpupumilit ko pa sa kanya, kinausap ng asawang babae ang kanyang mister. Wala naman daw masama kung susubukan ko. Kinalaunan ay napapayag ko na nga rin sila. Pinapasok na ako sa kwarto ng anak nilang babae at halos madurog ang puso ko sa aking nakita. Isang batang babae na sa edad 10 ang nakahiga sa papag. Puno ng sugat ang kanyang katawan. Halos mapudpud na ang daliri sa paa at kamay nito. Napaluha na lamang ako sa labis na pagkahabag sa bata at kinausap ko ang pamilya niya na lumabas muna ng kwarto. Kinuha ko agad sa aking bulsa ang anting-anting. Lumuluha ako nakiusap na pagalingin ng batang nasa aking harapan. Hindi nagtagal ay uminit ang aking palad. Gumalaw ang anting-anting at kusang lumutang at pumwesto sa paanan ng bata. Nagliwanag ang buong kwarto at ang sinag ng liwanag na nagmumula sa anting-anting ay lumukob sa katawan ng bata. Ilang sandali pa'y butil-butil na ang pawis na lumabas sa katawan nito. Huminto na rin ang liwanag na nagmumula sa anting-anting. Kusa na rin itong bumalik sa bulsa ng suot kong pantalon. Nag-iyakan at halos lumuhod sa pagpapasalamat ang ama't ina ng bata. Isang milagrong nakatayo na agad at nakakapaglaro na para bang walang nangyari ang batang babae. Umalis na ako sa bahay nila na puno ng galak ang aking puso. Alam ko sa sarili ko na tama ang mahiwagang boses. Na alam kong siyang nagbigay ng anting-anting na hawak ko. Sa tulong ng aking buong pamilya, kapulisan at mga kapitan ng bawat baryo, madali naming naipon ang mga may ketong sa lupain na pag-aari namin. Inabot ng 3 araw ang pagpapagaling ko sa mga taong yon. Walang pagsidla ng katuwaan ng mga pamilya nila. Pagkatapos kong mapagaling ang lahat ng tao, ay pinuntahan ko naman ang pinakadulo ng simula ng ilog mula sa bayan namin. Isang buong magdamag ako nagritual sa ilog upang maalis na ang mikrobyo sa kontaminadong tubig na dumadaloy sa buong ilog. At ang huling ginawa ko ay hanapin ang matandang babaeng mangkukulam. Sa tulong ng anting-anting na hawak ko'y madali ko nahanap ang pinagtataguan ng matanda. Sa isang tagong kuweba sa kabilang bayan ko natagpuan ito, puno ng sugat ng kanyang buong katawan. Nabasa ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya akong nakatayo sa bungad ng kuweba. "Huwag po kayong matakot, Lola. Hindi ko po kayo sasaktan. Nais ko lang makiusap na ihinto mo ng pagpapakalat ng inyong karamdaman. Maraming inosente nang nadadamay na alam niyong wala namang kasalanan sa inyo." Malumanay ko pang pakiusap. Noong unay galit na galit ang matanda, ngunit sa huli napalambot ko rin ang matigas niyang kalooban. "Tutulungan po kitang gumaling sa sakit mo, ngunit sa isang kondisyon. Mangako ka po na lalayo ka na sa bayang ito at huwag nang manakit pa ng kahit na sino." Tuwang-tuwa ang matanda sa aking sinabi. Sa tulong ng anting-anting ay napagaling ko ang matandang mangkukulam. Nagpasalamat siya at nangako na tuluyan ng magbabago. Makalipas ang ilang buwan, taon ay naging masagana na ang aming bayan. Upang makaiwas sa mga taong may inggit at masasama, ang hangarin ay nanirahan nga kami ng pamilya ko sa isang liblib na lugar. Namuhay kami ng mapayapa
at patuloy akong tumutulong ng palihim sa mga nangangailangan. Paminsan-minsan ay pumupunta ako sa tabing dagat kung saan namatay si Bert at doon ipinaglalaanan ko siya ng oras para makausap. Ikinukwento ko ang mga magagandang nagawa ko sa bayan katulad ng bilin niya sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.